Ngayong gabi po, salamat po sa inyong pagdalo, lalo na dun sa mga first-timers. At sana po'y mapagpaumanhin na ninyo ang aming mga pagkakamaling magagawa, anuman yon. Kung mayroon man kaming magagawang pagkukulang sa inyo, mula sa pag-intindi namin sa inyo, sa inyong pagpasok dito sa aming hall. Salamat po sa inyong pagdalo at tayo po'y mayroon ditong ginagawang serye ng mga pag-aaral sa Biblia. Kasi nandun tayo sa paksa na kung natatandaan po ninyo, pinag-umpisahan ng lahat ng ito, doon po sa pagsusuri natin talagang yung existence ng isang makapangyarihan sa lahat. Because I want, if it is possible, I want all of us to arrive to a certain conclusion wherein we can be united. Tayo po'y nagkaroon na ng pagkakaisa. Nagpunta rito nung unang-una kaming mga nag-uumpisa rito. Nagkasundo-sundo na ho kaming meron talagang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya lang, yung pagkilala sa Diyos, saan natin ibabatay? Isa hong problema yon. At doon tayo pumasok sa tema na aalamin natin ang lahat ng religious books na may sinasabi ukol sa Diyos. Titingnan natin kung anong Diyos ang sinasabi ng mga religious book na ito. Kaya doon tayo nagsasaliksik ho sa ating serye. At ang ating pinasimulang umpisahang saliksikin ay ang Biblia. Inaalam natin kung ang Biblia nga ay authentic na salita ng Diyos. Kasi kung authentic ang Biblia, authentic din ang ipakikilala ng Biblia. It is logical na kung ang Biblia ay totoo na salita ng Diyos, mapagtitiwalaan natin ang Diyos na ibinabalita ng Biblia. Pero pagka hindi natin mapapatunayang totoo nga ang Biblia, sa lahat ng anggulo ng pagiging totoo, because alam nyo, meron tinatawag na universal truth. Merong truth only to Quiapo. Naniniwala po kayo, may katotohanan pang Quiapo lang. Pero may katotohanan pang universal, yung universal truth. At ang isang katotohanan pong dapat kilalanin ng mga tao, yung universal truth. Isang katotohanan saan mo man dalhin ay katotohanan. Hindi limited lang sa isang bansa. Hindi po tayo kasingkitid ng isip ng ibang mangangaral na dito nag-umpisa sa Pilipinas, pagkatapos sila lang ang totoo, sila lang ang maliligtas, 500 ng miyembro, lalabas ang langit, pagkalaki-laki, 500 lang laman. Kakalug-kalug sila ron. That cannot be accepted as a universal truth. For all we know, ang Diyos ay universal God. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay at mahal niya ang lahat ng tao. How come na napakyaw ng Pilipino? At sila na lang ang pupunta sa langit at wala nang iba. Ang hindi pumasok sa kanila, wala raw kaligtasan. Aling Diyos ang kinikilala nila? Saan sila nagbatay? Baka ang pinagbatayan nila yung isip ng kanilang mangangaral. Kaya po tayo nag-aaral ng Biblia. Aalamin natin kung tama bang sa Biblia tayo magbatay sa pagkilala sa isang Diyos. O kaya naman baka mas tama ang ginagamit na Vedas ng mga Hindu. O baka naman mas tama yung librong isinulat ni Shoghi Effendi ng Baha'i Faith. O baka naman mas tama ang libro ng Mormons. Kailangan magkaroon tayo at least ng kaalaman sa mga aklat na ito na sinasabing mga aklat na nagbabalita na ukol sa Diyos. Yan po ang ating layunin. At narinito nga po tayo ngayon sa Biblia at nakarating na tayo dun sa punto that we are testing the Bible if it is a scientific book. Because it is a universal truth and accepted by all people that science is a part of the truth. Ang siyensya ay bahagi ng katotohanan. Kaya kailangan mapatunayan natin kung ang Biblia ay totoo, mapatunayan ito'y hindi kalaban ng siyensya. The Bible must be in harmony with science. Yung ginawa ni Baha'u'llah aklat
ng mga Baha'i faith, meron akong natuklasan, sila mali yung kanilang sinasabi sa aklat nila. Lahat daw ng ginawa ng Diyos magkakapares. Lahat daw ng bagay, pag ginawa ng Diyos may kapares. Lalaki, babae, kaliwa, kanan, mataba, payat, mataas. Pagka hindi ka mag-iisip, okay lang, ano? Tomboy, bakla, pangit, maganda. Meron daw kapares. Ayun. Yun ang paniwala ng Baha'i faith. Nung sabihin ni Baha'u'llah yun, wala pang microscope. Nung ma-invento microscope, nakakita ang mga siyentipiko ng isang katotohanan walang kapares. Ano yun? Yung mga one-celled plants and animals na walang kapares, walang lalaki, walang babae. Kagaya nung Spirogyra that produces not because of the mating of a male and a female, kundi by asexual reproduction. Meron palang mga bagay na ginawa ang Diyos, walang kapares, walang lalaki at babae. Ayun. Doon napatunayan, mali sa siyensya ang sinasabi ni Baha'u'llah na siyang kinikilala ng Baha'i faith. Baka makatuklas din tayo ng mali sa sinabi ni Joseph Smith na kinikilala naman propeta ng mga Mormons. O baka makatuklas naman tayo ng mali sa Biblia na kinikilala naman ng mga Kristiyano na nanggaling kay Kristo sa mga propeta na pinagbabatayan ng maraming mga sekta sa ating panahon. Pag nagkaganon, hindi na rin natin dapat paniwalaan ang Biblia. And we must look for another book which is more authentic and accurate than the Bible. Pero kung mapatunayan natin ang Biblia ay talagang accurate, tama, walang mali, siguro hindi tayo nagkakamaling magbatay sa mga banal na kasulatan sa Biblia. Kaya ipagpatuloy po natin ngayong gabi ang ating pag-aaral dito. Alamin natin ngayon, ang Biblia ba isang aklat na scientific? Ito ba'y hindi kumukontra sa siyensya? Kasi meron hong kawikaan ang mga tao na parang kung hindi mo maiisip, lalabas bang parang ang Biblia hindi scientific? Sabi kasi ng mga, may isang kawikaan ako natatandaan, donde la ciencia falla, la oración triunfa. Where science fails, prayers prevail. Ayun. Kung saan wala ng kapangyarihan ng siyensya, dumarating naman ang kapangyarihan ng pananalangin. Lumalabas dun sa mga gumawa ng kawikaan na yon, para bang ang panalangin ay kontra sa siyensya. Merong ganun silang paniniwala. Ako naman di ganun ang aking pagkakilala nun. Sa akin, tama yon, yung kawikaan na yon. Donde la ciencia falla, la oración triunfa. Meaning, kung wala nang magagawa ang siyensya, meron pang mas mataas kaysa sa siyensya. At yon ay ang siyensya ng kabanalan o pagtitiwala sa Diyos. Kasi, ang siyensya po, kung ating pag-aaralan para atin pong maiugnay sa ating pag-aaral ngayong gabi, ang siyensya, hindi kagaya nung paniniwala ng ibang nag-aral sa eskwela na yung daw theory of evolution sa siyensya, na ang tao raw nanggaling sa unggoy at sa katagalan nag-evolve, naging tao. Dati raw, yung tao nag-umpisa sa mga reptiles, naging mammals, pakatapos naging tao. Ayun. Ngayon, yung mga taong hindi nag-iisip at madaling matangay, kasi nung nag-aaral ako sa high school, talagang nagkaroon kami ng extensive debate tungkol dito sa paniniwalang ang tao raw ay nanggaling sa apes o sa mga unggoy at gorilla. Sabi ko nga nung araw sa teacher ko, if that is true, and that happened some thousands of years ago, bakit kako may natitira pa hanggang ngayon na unggoy?
dapat lahat ng unggoy, tao na. Di ba, no? Kung talagang yung tao nang gagaling sa unggoy, dapat lahat ng unggoy, tao na. At sana lahat ng tao, wala nang mukhang unggoy. Meron ngayon tao na mukha pang unggoy. Di ba? Minsan nga may tao, ugaling unggoy pa eh. Kaya hindi ako naniniwala na ang tao galing sa unggoy. In fact, it is not a part of science. The theory of evolution that was presented in the scientific world by Charles Darwin, matagal na rin yun eh. Hindi po ako naniniwala na yun eh totoo dahil hindi naman scientific yun eh. Ang tinatawag na science are facts. Ang party ng science are facts. Kaya nga ang scientist is defined as a person who is slow to accept facts or statements that are not supported by convincing proof. Ayon. Ang isang siyentipiko hindi basta-basta tumatanggap ng mga teorya o mga sabi-sabi na hindi back up by convincing proof. It must be a fact, katotohanan, para paniwalaan ng isang tunay na siyentipiko. At doon sa tunay na diwa ng siyensya, doon tayo mag-aral ngayong gabi, mga kapatid. Alamin natin kung ang Biblia ba ay scientific. Unang-una, umpisahan natin sa pinakamababaw na halimbawa. Scientific ba ang Biblia? Pakinggan nyo sa Isaiah 55, versikulo 7 hanggang 8. Ganito po ang simpleng mababasa natin. Alam na alam kung maiintindihan nyo. Basa. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Sabi ng Diyos, simple lang naman yun eh. Ang lakad ko, sabi ng Diyos, hindi nyo lakad. Ang isip ko, hindi nyo isip. Payag ho ba tayo nun? Ewan ko kung di kayo payag. Pero ako payag na ako, kaya ako lang kayo tinatanong para magkasundo tayo. Wala nang pinakamaganda sa tao kung di nagkakasundo eh. Sabi ng Diyos, ang isip ko, hindi nyo isip. Ang lakad ko, hindi nyo lakad. Paano ginawa ng Diyos para ma-realize natin yung kanyang isip ay hindi kagaya ng ating isip at yung lakad niya hindi kagaya ng ating lakad? Nagbigay siya ng isang simpleng halimbawa. Sapagkat kung paano ang mga langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking kaisipan mataas kaysa inyong kaisipan. Tama po o hindi? O ngayon, is it scientific? Yung sinasabi ba na yun ng Diyos, scientific o hindi? Mag-aral tayo. Mayroon na bang tao na nakaarok kung gaano kataas yung langit sa lupa? Meron na kayong alam. Dahil nga wala, nagkaroon tuloy ng haka-haka ang mga siyentipiko. Another theory in science, yung tinatawag na Big Bang Theory, kung napag-aralan nyo yun. Na dati raw, isang malaking bola. Bola ng lupa't mga alikabok. Sumabog. Nung sumabog, nagkahati-hati. Yung kapiraso naging mundo, yung kapiraso naging Mercury, yung kapiraso naging Mars, yung kapiraso naging buwan, yung kapiraso naging Jupiter, yung kapiraso, tapos daw, umatras ng umatras, palaki ng palaki, kaya ang tawag nila ay ever-expanding universe. Ayan. Totoo ba yun? Na hanggang ngayon eh, gumagano pa ng gumagano? Ever-expanding, kumbaga sa lobo, hip ka ng hip, laki ng laki lobo.
Ganun ang paniwala nila sa universe. Yung ba totoo? Ha? Kaya ngayon, sa tao, sabi niya, walang hanggan. Yung daw langit, walang hanggan. Tanungin nga natin ang Biblia, Diyos, wala bang hanggan ang langit? Pakinggan nyo, ang sagot sa Job, ganito ating mababasa. Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ayan, nagtatanong ang Diyos kay Job. Kasi nag-aalinlangan na yata, parang gustong matangay ni Job sa mga tukso-tukso ng kanyang mga kaibigan na kung siya'y nagkaroon ng mga masasabi nating kapighatian sa kanyang buhay, para bang tinutukso siya ng mga kaibigan niya at mali-mali pa nga ang mga pinagsasabi ng kaibigan niya tungkol sa kanya at sa Diyos. Ngayon, para si Job ay makarealize na wala siyang karapatan tumutol sa Diyos, tinatanong siya ng Diyos ng maraming mga tanong. Isa sa itinanong ng Diyos sa kanya ito, saan ka naroon? Saan ka nandoon nang ilagay ko ang mga patibayan ng lupa? Ipahayag mo kung mayroon kang unawa. Sinong naglagay ng mga sukat niyaon kung iyong nalalaman? O sinong nagunat ng panukat diyan? Saan nalagay ang kanyang mga patibayan? O sinong naglagay ng batong panulok niyaon? Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga. Ayun. Nalalaman mo ba, Job, kung asan ka nung ilagay ko ang patibayan ng lupa, the foundations of the earth, nung iunat ko ang pising panukat niyon? Naniniwala kayo mayroon sukat ang Diyos? Mayroon. Galing-galing nga ng sukat eh. Pinag-aralan ng siyensya, ang sukat ng Diyos, napakaganda. Napag-aralan ko eh. If the earth is a little bit closer to the sun, we will not live on this earth. It will be a hostile earth. Kung ang mundo'y malalapit lang ng kaunti sa araw, imposible tayong mabuhay. Pag ang mundo na may malalayo ng kaunti sa araw, imposible rin tayong mabuhay. Kaya ang mundo ay nasa eksaktong lugar na dapat niyang kalagyan. May pising panukat ang Diyos nung ginagawa yung mga yan. Pati nga yung langit eh. Basahin mo yung langit. Kanyang iniuunat ang hilagaan sa pagitang walang laman at ibinibitin ang lupa sa wala. Oh, hindi uunat niya ang hilagaan ng kaluluran ng silanganan sa pagitang walang laman. At, ano sumunod? Binibitin ang lupa sa wala. Nung isulat ko ito, according to biblical scholars, nung isulat ito ni Job, halos nauna pa raw kay Moises si Job. Sabi ng mga scholar, bagaman di ako naniniwala ron. Pero palagay na natin, totoo yun. Di, ibig sabihin, nangyari pala itong mga pangungusap na ito some 3,600 years ago. Kasi ang pinakamatandang manuskrito ng Biblia na existing sa mundo ay yung tinatawag na Dead Sea Scrolls. Yung nahukay kamakailan sa Dead Sea. Mga libro ng Biblia na nakasulat sa mga balat ng hayop na nakatiklop at inilagay sa mga banga para ma-preserve. And the intent was done and was fulfilled. Nakarating sa ating panahon yung sulat some 2,000 years ago. Mahigit na pong 2,000 taon ang Dead Sea Scrolls na hanggang ngayon buhay pa at nabasa pa ng mga scientifico ngayon. Pati yung na mga letra na ginamit na letra, nawala na. Nawala na yung letra, no? Nawala na. Burado na. Hindi na mabasa nung araw. Ngayon, nababasa na. Paano nabasa? Nung maimbento yung infrared camera. Yung camera nakakakuha kahit walang ilaw, kahit sa dilim nakakakuha. Nung itapat dun yung mga
nawala ng letra, yung mantsa, nandun pa, nabasa pa, nilagay sa computer, nababasa ngayon ang Dead Sea Scrolls. Isang manuskrito, sulat kamay, na may 2,000 taon na ang edad. Ngayon, wag na nating sabihin 3,000 taon. 2,000 taon na lang, doon na lang tayo magbatay sa Dead Sea Scrolls. Noon ba alam na ng tao na ang lupa ay nakabitin sa pagitang walang laman? Alam na ba ng tao nun yun? Hindi pa. Kaya nga paniwala ng ibang tao, ang mundo raw dala-dala ni Hercules eh. Nung una, yung iba naman, nasa ibabaw daw ng likod ng isang pagkalaki-laking pagong. Ayun. Ang daing-daing mga kung ano-anong konsepto na lumabas tungkol sa kalagayan ng mundo. Pero kung nag-aral lang sila ng Biblia, some 3,000 years ago, isinulat na ni Job. Alin na nakasulat? Ibiniti ng Diyos ang lupa sa pagitang walang laman. Hindi mo pwedeng sabihin nagsabuatan yung sumulat na si Job, nakipagsabuatan sa mga siyentipiko ngayon. Hindi. Tanda-tanda na ng sulat ni Job na yun eh. Ha? Hindi pa nga nakikita na ng lupa kung sa malayo eh. Nung lumipad yung Apollo 11 sa buwan, noong 1969, natatandaan ko yun, August, nanonood ako noon nung sumaludo si Armstrong sa presidente ng Amerika noon. Nandun sila sa buwan, kinunan nila ang mundo mula sa buwan at lumabas sa isang fotografiya, napakagandang planeta ng mundo, bilog, walang tali, nakabitin sa pagitang walang laman. Totoo yung sinasabi ng Biblia o hindi? Praise the Lord. Totoo yun eh. Walang siyentipikong makakatutol doon eh. May sukat yan eh. Tamang-tama sukat. Doon sa gravitational pull ng lahat ng planet, through gravitational attraction, the Earth remains in place. In its exact place, in its exact orbit, in its exact location in the solar system. Yung sinasabi ng mga tao na yung langit walang hanggan, hindi ako naniniwala ron. May hanggan yun. Ang walang hanggan, yung gumawa nun. Pero yun, may hanggan. Siyempre may sukat yan eh. Nag-unat eh, kasi yan panukat eh. Alam nyo bang ang Diyos eh, parang karpinterong may pitik? Pitik nga ba tawag din dito? Pitik yan eh. Panukat. May metro ang Diyos. May sukat yan eh. Hindi pwedeng wala sukat. Pag wala sa sukat, hindi tama. Magkakagulo yan. Magbabanggaan niya. Umiikot yan eh. Umiikot ang mundo. Umiikot ang mga bituin. Umiikot ang mga planeta. Umiikot ang buwan. Ikutan ang ikutan niya. Girian ang girian araw gabi. Hindi nagbabanggaan eh. Bakit? May sukat yan eh. Sino tututol doon? Na ang lupa eh, nasa isang espasyo na walang nakalagay sa pagitang walang laman, nakabiti na walang tali. Parang paniwala ng tao, ang mundo nakatali eh. Nakabitin, ito wala eh, walang tali. Sinabi na ng Biblia, libu-libong taon na, ngayon lang natin napatunayan talaga palang totoo yun. Sa pamamagitan ng discoveries in science, nakita natin that the earth, walang tali. It's suspended without any tali. Walang tali. Kaya ako naniniwala, totoo ito eh. Itong sinasabing ito ng Biblia. Yun lang sinasabi nila na Big Bang Theory. Hindi ako naniniwala ron. Hindi siyensya kasi yun eh. Hakala ng tao na palawak daw ng palawak. Lalabas ba habang tumatagal ang panahon? Palawak ng palawak. Kasi habang tumitingin sila ng tumitingin, habang lumalakas yung kanilang telescope, lumalayo nakikita nila. Gawa na naman ulit sila mas malakas na telescope. Mas malayo na naman nakita nila. Kala nila hanggang doon na lang nakikita nila. Ngayon, naglabas sila ng teleskopyo sa mundo. Hindi dito sa mundo nakalagay yung teleskopyo, nasa space. Kasi yung atmosphere ng mundo, nakaka-blurred eh. Hindi nila makitang mabuti yung outer space eh.
Ginawa nila, naglagay sila ng telescope sa labas ng mundo, sa space mismo. May space station na rin ng mga tao sa kalawakan eh. O, ngayon, sa pamamagitan ng radio signals, yung nakukuha ng teleskopyo, ibinabato rito sa mundo. Lalo pa nilang napagkikita yung mas malalaki pang galaxy. Kaya tuloy, wala na silang malamang gawin. Wala talaga yatang hanggan. Hindi nila makita ang dulo eh. Makikita mo ba yun? Pag nakita mo yun, parang naabot mo na ang isip ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang lakad ko, hindi nyo lakad. Ang isip ko, hindi nyo isip. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking kaisipan, mataas kaysa sa inyo kaisipan. Kaya hanggang walang magtagumpay masukat yun eh. Pero may sukat yan, nilagyan ng sukat ng Diyos yan eh. Naniniwala po kayo may sukat? Pero walang makasukat. Yun. Isa sa mga dapat natin paniwalaan. Kaya ako naniniwala ang Biblia hindi laban sa siyensya. Kung minsan ang siyensya, laban sa kanyang sarili. Because a part of science now may not be a part of it tomorrow. Pag nakadiscovery sila ng lalo mas malaking bagay, nababaliwala yung napapasinungalingan yung dating akala nila yung dating ganon. Ako lang po natatawa eh. Nabalita, ang tubig daw marumi. Ang tubig daw na marumi, masama. Kaya kailangan ngayon uminom ka yung distilled water. Bumili naman ako ng distiller. Kaya iniinom namin distilled water. Pinapainom ko sa mga apo ko. Maganda raw yung distilled water. Ay, naniwala ako, scientifico may sabi. Ba? Noong isang linggo lang, pero na naman ako nabasa uli. Yun daw distilled water, hindi mabuti. Parang makakukalukuhan ito, sabi nung isa yun. Binasa ko. Yun daw distilled water, acidic. Bumili ko nung pag-testing. Meron akong kapirasong boting ganon ng gamot. Pag ipinatak mo sa acidic, pupula yung tubig. Pag acidic, mapula. Pagka-alkaline, berde. Ginawa ko, kumuha ko ng distilled water na tinitinda namin dyan, yung nasa mga plastic na bote. Pinatakan ko, ba pumula? Di acidic nga. Kumuha naman ako dun sa micro water. Pinatakan ko, berde, alkaline. Yun ang mahusay sa katawan. Kasi ang tao, ang pinagkakain natin, puro acid na eh. Kakain kang kanin. Pag natunaw yon, will be turned into simple sugars. Afterwards, yung sugar, magiging acid yun. Yung karne, pag kinain mo yun, niluto, acid din yun. Gulay din, pag kinain mo, niluto, acid yun. Huwag mong iluto, alkaline yun, yung gulay. Pero pag niluto mo, acid yun. Kaya ang pinagkakain natin, puro acid. Kaya marami sa atin may rheumat arthritis dahil sa acid. Kaya kailangan yung acid mabawasan. Uminom tayo ng alkaline. Ano yung alkaline? Yung katas ng sariwang gulay, kagaya ng katas ng carrots, katas ng papaya, katas ng prutas, alkaline yun. Huwag nyo lang iluluto at huwag nyo lalagyan ng asukal dahil magiging acidic ulit. Ayan. Nung mapatunayan ko, yung palang distilled water, acidic nga, yung kahapon ay mabuti, ngayon hindi na. Kasi tumataas ang antas ng paniniwala ng tao sa siyensya. Ayun. Kaya meron mas maganda ngayon kung anong klaseng tubig yun, yung tinatawag na micro water. Dadaan sa isang machine na ang halagay 45 mil yung machine, paglabas niya ron, alkaline na siya. Para ka nang uminom ng katas ng pakwan. Dahil alkaline na siya. Kahit hindi pakwan yung ininom mo. Pero nung bagong invento ang hapon ngayon na ganong makina. Kaya sabi ko, what is true today in science may not be true tomorrow. Kasi nagkakaroon na improvement. Hindi ba kagaya sa Biblia? What is true in the Bible some 3,000 years ago remains true up to the present time at walang pagbabago.
Kaya ho ako naniniwala ako sa sinasabi sa Biblia. Naniniwala ako kasi sabi ng Biblia, tama eh. May sukat talaga eh. Ang tao lang naman na nagsabing walang sukat, may sukat yan, di pwedeng wala. Pagka nawalan niya ng sukat, lalabas ang Diyos kung gumawa walang sukat. Ha? Eh kung nga gumawa ka ng lamesang walang sukat, ano kaya kalabasan? Baka kung hindi tabing, tiwarit. Bakit? Mahaba yung isang paa, maiksi yung isang paa. Eh tayo lang, sinukat tayo ng Diyos eh. Naniniwala kayo tayo sinukat? Sukat na sukat eh. Huh? Naniniwala kayo, sukat na sukat tayo? Tingnan, sukat na sukat to. Magtataka ka eh. Eh ba't kaya may maiksi, may mahaba-haba, may mahaba-mahaba, mayroon maiksing-maiksi. Oh. Pero pagka pala gagawin na niya yung tungkulin niya, sukat na siya, oh. May sobra ba? Pagdadampot na ng kanin, wala sobra. Kung palagay mo ginawa ng Diyos na dire-diretso yan, pagdampot mo ng kanin, hindi madadampot, may sosobra ron eh. Oh. Eh yan, sukat na sukat, oh. Oh. Di ba? Sukat na sukat, pwedeng gawin niyang kutsara. Pwede rin tinidor. Pwede rin baso. Di ba mga kapatid? Napakaganda niyan eh. Diyos kasi may gawa, may sukat. Lahat ng ginawa ng Diyos may sukat. Hindi pwedeng wala. Sabi niya, meron siyang pisil panukat eh. Eh, hangal lang naman yung magsabing walang sukat. Siyensya raw nagsabi, hindi siyensya yon. Paniniwala lang yon ang hindi nakakaintindi sa gawain ng Panginoon Diyos. Nasabi, the universe is an ever-expanding universe. Kaya yung teacher ko sa science, Ma'am, do you believe that the universe is an ever-expanding universe? No. Sabi ng teacher ko, good. Bakit Eli? Kasi yun, nasa Biblia, may sukat yan eh. Sabi ko, nagtaka teacher ko eh, si Miss Galgana, do you believe, ma'am, that the universe is an ever-expanding universe? Sagot niya, no. Good. Sabi kong gano'n. Kaya nga ikaw, baliktad yata, ba't ikaw nagsasabi ng good? Eh kasi kako, ma'am, tamang-tama sa Biblia eh. The universe is not an ever-expanding universe. It is a definite universe. Only it is so vast that no measurement of man can measure the universe. But it doesn't mean that if you cannot measure it, it is ever-expanding. No. May sukat yan. Hindi mo lang kayang sukatin. Dahil ang kaya lang sukatin ng tao, dali. Sa Tagalog, isang dali, 1 inch. Diba? Isang dangkal. Isang siko. Yan ang mga panukat ng araw eh. Ha? Isang pie. Isang hakbang. Ha? Isang metro. Isang kilometro. Oh? Isang milya. Ha? Tapos ngayon ang pinakamalaking sukat ngayon ay yung light year. The distance that can be traveled by light in a year is called a light year. Yun, doon sinusukat yung malalayong mga bituin at mga planeta. Pero may sukat yan at may katapusan yan. Huwag sabihin walang katapusan yung universo. Meron. Hindi nga lang natin maaabot. Gaya ng isip ng Diyos na hindi natin kayang maabot. Sa bakit nakapagpakita ko sa inyo ng isang pruweba na ang Biblia hindi labag sa siyensya. Yung talagang siyensya, ha? Hindi yung teorya lang. Yung talagang siyensya, yung katotohanan sa siyensya, hindi lumalabag ang Biblia nun. Ngayon, may paniniwala ang tao na ang mundo raw 4.5 billion taon. 4.5 billion to 5 billion years old ang mundo. Meron namang naniniwala sa Biblia, gaya ng mga saksi ni Jehovah, na ang mundo raw 7,000 taon pa lang. Saksi ni Jehovah, Sabadista, 7,000 taon lang daw ang mundo. Sabi ko, mali. Mali. Kasi sa Biblia, ang tanda-tanda na ng mundo eh. O hindi ko. Sabi ka sa Biblia, dinikha ng Diyos sa 7 araw. At mula ikanon likhain hanggang ngayon, 7,000 taon pa lang. Sabi ko, mali ka dyan. Sabi ko doon sa pastor ng
ng Sabadista. Laki-laki ng relihiyon mo, pang mundo, hindi na ituro sa'yo ng pastor mo. Hindi ka, talagang yun ang paniniwala namin mula pa sa Amerika, na ang mundo 7,000 taon. That's not true. O anong katunayan? Napatunayang mali sila ngayon. O maipagmamalaki pa ba ng Sabadista yung puno nila? Mali ang turo. Gaya din naman ng Saksi ni Jehovah. Mali. O bakit? Nakatukla sila ng mga bungo ng mga hayop na kung tawagi dinosaurs. Na nung tignan sa siyensya, kung ilan ang edad ng kanyang fossil, 3,500,000 years old. Paano namang meron dito sa mundo na nilikha 3,500,000 taon ang edad, ang mundo 7,000 taon pa lang ang edad? Paano mangyayari yun? Saan ka nakakita na naglilihing ina na yung dinadala niyang tao, 6 na milyon taon na, say, 20 taon pa lang? Meron bang ganun? Hindi pwede yun. That is unscientific, illogical, etc. Kaya yung paniwala ng iba na ang Biblia lang kalaban ng siyensya, no. Yung Biblia naiintindihan ng bumabasa, hindi kalaban ng siyensya. Ano nasa Biblia? Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. Gaano katagal yun? In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moveth upon the face of the waters. Gaano katagal yun? And God said, let there be light, and there was light. And God saw that the light was good. And He separated the light from the darkness. And there was evening and morning the first day. Kailan nag-umpisang magbilang ng araw? Nung may light na. Nung may liwanag na. Nung wala pa liwanag, nagbibilang na ba? Wala pa. Tapos sasabihin mo, 7 araw lang ginawa ng Diyos ang mundo, ang langit at ang lupa. Tapos 7,000 taon ang mundo ngayon. Imposible de los imposibles. Hindi totoo yun. Ito lang, may pruweba ako sa inyo Ang mundo, hindi 7,000 taon May hawak ko ako rito ngayon sing-sing na may brilyante. Ito. Itong diamante, bago maging diamante, 1,000,000 taon. 1,000,000. Sapagat ang diamante po, o ang brilyante, o ang diamond, ay isang ordinaryong coal. Yung bang... Ano yun? Parang uling coal. Hindi eksaktong charcoal, kundi coal. Yung coal po, yung ginagamit sa lapis, yung loob ng lapis, yung sumusulat mismo, doon ang gagaling ito Nasa katagalan, dahil sa init at sa kasisiksik, yung molecule ng coal is aligned in such a way na masyadong siksik, nagiging diamond. Kaya nga ngayon, na-invento ng mga tao ang paggawa ng diamond, yung tinatawag na Russian diamond. Mula sa coal, isasubject nila yun sa init at sa compression. Through constant compression and heat, a coal is turned into a diamond. The presence of diamond in the earth shows how old the earth is. Bakit? Kasi 1,000,000 taon bago makabuo ng brilyante. Hindi naman brilyante na agad yan Para hubang yung tubig. Mga kababayan, may mababasa ka ba sa Biblia? Ginawa ng Diyos ang tubig. Wala naman yun. Wala. Ba't kami tubig? Yung tubig kasi compound element yun Pinagsamang, pag nagkasama po, gas kasi ang gas Ang ginawa ng Diyos yung kalawakan sabi sa Biblia. At yung kalawakan po, binubuo yung ating kalawakan ng 78% nitrogen, 21% oxygen, at saka 1%
ng lahat ng gases na iba pa, gaya ng methane, carbon dioxide, carbon monoxide, mga helium. Pag sama-samahin mo lahat po ito po ay 100%. Yan ang ginawa ng Diyos, yung kalawakan. Pero alam niyo naman yung tubig, binubuo po yan ng ng hydrogen at isang ng oxygen. Yan po ang tubig. Nung magkasama yung hydrogen at oxygen, nakagawa ng tubig. O ngayon, para bigyan ko kayo ng pruweba, ito lagyan mo na yelo sa loob. Ano? Lalamig. Magkakatubig sa labas. Di ba may pawis? Tubig yun eh. Saan galing tubig? Sa loob? Hindi naman butas yung baso, ba't nagkatubig? Kasi, kung malamig yung nasa loob, ina-attract nung lamig, kasi may oxygen po dyan eh, yung ating hinihinga, oxygen yun. Yung hydrogen, andun din. Kaya nagkakatubig sa labas ng isang basong may yelo sa loob. Yun ang pruweba na ang oxygen at hydrogen, pag pinagsama, nakakagawa ng tubig. Ang ginawa ng Diyos, yung kalawakan, yung gas, nagsama-sama lang, kaya nagkaroon ng tubig. Kaya yung tubig, hindi siya mismo ang ginawa ng Diyos, hindi mismo tubig, kundi yung gas ang ginawa ng Diyos. Nalikha na lang ang tubig through chemical reaction. Ganon din naman yung diamond. Ang diamond, nung gawin ng Diyos, hindi naman diamond agad siya. Kaya siya naging diamond, nagkaroon lang ng chemical reaction o chemical changes sa coal o sa isang ordinaryong pencil lead. Yun po ibig ko sabihin. Yun ang nagpapatunay kung gaano katanda ang mundo, yung diamante. Hindi makakagawa ng diamond kung hindi napakatagal na milyon-milyon taon. The presence of diamond on the earth explains that fact na sinasabi ng science na ang mundo raw matandang matanda na. 5 billion taon na nga ang sabi ng siyensya. Yung Biblia, tutol doon. Di naman eh. Ang tutol lang naman doon, saksi ni Jehovah at Kabadiste. Dahil hindi scientific yung kanilang mga tagapagturo. Hindi nakaalam ng malalalim na bagay ng siyensya. Pero kung naiintindihan mo, maniniwala kang ang Biblia scientific eh. Hindi masisira ang Biblia. Ang katunayan, napakaraming mga detalye sa Biblia na nagpapatunay na siya scientific. Isa, 40:22 ng Isaias. Pakinggan niyo. Nang isulat po ito ni Isaias ay some 700 years before Christ. 700 years before Christ. Ibig sabihin nung kung si Kristo yung nabuhay sa mundo noong 2,000 years ago, mga 2,600 BC pa. Oo. Nakasulat na ito. Alin na nakasulat na ito? Basa. Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa. Ayun. Ang Diyos ay nauupo sa balantok ng lupa. He seated upon the circle of the earth. Meron ng 3,000 taon. Pumigit kumulang nakasulat sa Biblia. Meron ng 3,000 taon na nakasulat, ang mundo bilog. Bilog. Bilog ba talaga? Bilog. Kailan nalaman bilog? Nung makunan, nung 1969, kinuna ng mundo mula sa buwan, kinuna ng retrato. Kitang-kita mo, bilog. Dati walang retrato ang mundo dahil hindi pa nakakapunta ang tao noon sa buwan. Nung makunan sa buwan, kitang-kita yung mundo, bilog. Oh. Nung araw nga, paniwala ng mga tao, ang mundo raw, lapad eh. At doon daw sa dulo ng dagat, huwag kang pupunta dahil mahuhulog ka raw, di ka na makakabalik. Yun ang paniwala ng mga araw ng mga tao. It is written in the book of Isaiah that God, the Lord, God Almighty, seated upon the circle of the earth. And when you say circle, bilog. Bilog nga eh. Diba?
Kailan natuklasan ng siyensya ang bilugang mundo? Ang unang-unang nakatuklas na bilugang mundo, yung mga tauhan ni Magallanes, the men of Magellan, na sila ang unang-unang mga tao na nakaikot sa mundo. Kaya napatunayan nilang bilog eh. Bakit? Kasi ganito, umalis sila sa Espanya. Dire-diretso biyahe nila sa dagat. Nakarating sila sa Pilipinas. Napatay na si Magellan dito. Wala na yung mga ibang barko nila, nasira na. Yung natitirang barko, yung Victoria, dire-diretso pa rin, dire-diretso. Nakabalik sila sa Espanya. Naisip nila, abang mundo nga bilog. Bakit? Pero mo, umalis sila doon. Nakabalik sila. Bilog. Pagka umalis ka sa isang lugar, nakabalik ka doon sa pinanggalingan mo, ibig sabihin bilog yun. So, the men of Magellan were the first men to circumnavigate the earth and to prove in actual experience that the earth is round. But it is not sufficient. Hindi ho sufficient yun. Bakit? Wala silang retrato. Wala silang pruweba, ebidensya. Pero nung makuna ng mundo mula sa buwan, nung Apollo 11, napatunayan talaga sa retrato na makikita mismo ng mga taga-mundo na ang mundo bilog. Hindi pa po nagagawa yung Apollo 11. Hindi pa ipinanganganak si Galileo Galilei. 2,700 taon mula ngayon, pabalik, nakasulat na sa Biblia that the earth has its circle. Ayun. Kaya, scientific ba ang Biblia o hindi? Tutulan ng sino man. Kung gustong tumutol lang kahit na sino, pwede naman eh. Ito pa. Ano pa ang isang pruweba na ang Biblia ay scientific, makatotohanan, hindi haka-haka lang. Hindi haka-haka lang. Merong ganitong sinabi ang Diyos sa pagluluto. Basa. Punta tayo sa kitchen. Sabi ng Diyos sa mga lingkod niyang Israel, huwag mong lulutuin yung kambing sa gatas ng nanay niya. Matagal ng panahon nakasulat sa Biblia eh. Hindi naiintindihan ng marami kahulugan nun eh. Bakit gano'n? Bakit bawal lutuin yung kambing sa gatas ng ina niya? Ano naman ang masama? Samantalang ang sarap-sarap nung lengua con salsa blanca. Diba? Nakatingin na kayo noon? Lengua con salsa blanca. Yung dila na may white sauce. Diba? Ang white sauce, nilalagyan niya ng Nestle cream at saka gatas. Yung dila ng baka, okay, dila ng baboy. Masarap po yun. Pag natikman ko yung luto ko na makakalimutan niyo sandali, biyanan niyo. Doon sa luto ko na yun. Ngayon, bawal pala ng Diyos yun na lutuin yung karni ng kambing sa gatas ng nanay niya. Sa Israel. Ano reason? Alam niyo nung araw, naniniwala ang tao sa Diyos, basta sinabi ng Diyos, hindi na sila nagtatanong. Sabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng baboy, karumal-dumal sa inyo. Kakainin nyo, ito lang, baka. Yung ngumunguya, may biyak ang paa, yun, makakain nyo. May biyak ang paa, barang baboy, biyak ang paa. Hindi naman ngumunguya, ngumangasab, bawal yan. Hindi alam ng mga tao ngayon, ang kahulugan ng mga bawal na yun. Alam nyo ngayon, natuklasan ng siyensya, tama. Alin ang tama? Ito. Yung gatas, alam nyo yung gatas nakukurta, di ba? Hindi po ba alam nyo yung salitang kurta? Nagka-kernel ang gatas, nakukurta. Yung palang gatas, hindi matutunaw sa tiyan ng tao kung hindi muna makukurta. Kaya kailangan pag uminom ka ng gatas, para matunaw yon, ma-digest, makukurta muna siya ron. Makukurta, magka-kern. Ngayon, kung kakain ka ng gatas, tapos kakain ka pa ng karne, may kasamang karne, magkakahalo sila. Hindi magkakasabay ng pagkatunaw o pagka-digest. Kasi maghihintay pa yung gatas na siya'y makurta bago siya matunaw. Mauuna ngayon tunawin yung karne, kung sinabayan mo ng karne. Ngayon, yung chemical reaction ng pagtunaw ng karne, kakontra naman ng chemical reaction sa pagtunaw ng gatas. Ayun, imbis na magkaroon ng digestion sa tiyan mo,
ang mangyayari, putrefaction, ang tawag ko ron. In this digestion, putrefaction ang mangyayari sa iyong tiyan. Magkakontra ang chemical reaction at ang digestive enzymes na kailangan, magkakakontra. Imbis na yan ay matunaw at mapakinabangan ng katawan mo, nagiging lason sa loob. Nagkakaroon ng putrefaction, pagkabulok, at magiging lason. Ayun. Ano po ibig ko sabihin, mga kababayan? Baka sabihin nyo, nalalayo na tayo sa pinag-uusapan natin. Naniniwala kayo may tae hindi mabaho. May tae hindi mabaho. Yung bata, pagka ang pinapadodo nyo pa lang sa gatas nyo, wala siyang ibang kinakain. Gatas lang, hindi mabaho tae. Bearable, tolerable ang amoy. Pero pag kung ano-ano na pinagpapapakain nyo sa bata, sama-sama na hindi na magkakabagay, mabaho. Parang tae ng matandang tao na kung ano-ano pinagsama, mabaho na. Kasi, imbis ma-digest, nagkaroon ng putrefaction. Nagkaroon ng pagkabulok. Dapat ang pagkain huwag mabulok. Matanggap ng katawang hindi bulok, ma-digest, matunaw, madala sa mga bahagi ng katawan natin ng hindi bulok. Pagka pinagsabay mo pala yung gatas at saka yung karne, imbis digestion, putrefaction. Yan ang natuklasan ngayon ng siyensya. Tama ang Diyos, huwag mong iluluto ang karne ng kambing sa gatas ng nanay niya. Ayaw ng Diyos pagsamahin ang karne at gatas. Kasi magkakaroon ng magkakontrang chemical reaction sa digestive system natin. O, yan. Parang ganito, para maintindihan nyo. Ngayon may bagong siyensya. Yung siyensya ng tropology. Siyensya ng tamang kombinasyon ng pagkain. O, tamang kombinasyon ng pagkain. Ang magkatama palang kombinasyon ganito. Kakain ka ng karne, huwag kang kakain kanin. O tinapay, huwag. Ang ikulam mo sa karne, gulay. Tutulong yung gulay na tunawin yung karne. Samantalang pag sinamahan mo ng kanin, tutulong yung kanin na mabulok yung karne sa tiyan mo. Yun ang nakagawian natin. Paano mo pambabaguhin yun? Ha? Hindi ba tayo pag kumain ng kanin dapat may karne may kanin? Wala naman lasa yung puro karne lang lalamunin mo. Masarap may kanin. Ang natutunan natin, mali. Pero nung araw na sa Biblia na, sabi ng Diyos, kakanin mo ang karne sa gabi, sa umaga ang tinapay. Kita mo magkahiwalay. Sipin nyo, mga kababayan. Sabi ng Diyos, kakainin mo yung baka, pwede mong kainin ng baka, bawal ang baboy sa kanila. Sabi ng Diyos, marumi. Natuklasan ng siyensya, talaga palang ang baboy, maraming daladalang sakit. Yung taba ng baboy, pag hindi naluto ng gusto, meron doon mikrobyo na panggagalingan ng hepatitis, jaundice, pagliit ng atay. Ha? Kaya ayaw palang ipakain ng Diyos sa Israel ang baboy. Ngayon pwede na dahil alam naman ng Diyos, matutuklasan na ng siyensya yan Pero nung araw, bawal. Ang kakainin lang nila, baka, manok, mga pwedeng kainin, nakasulat. Kaya lang, ang sabi ng Diyos, huwag mong ilulutong may sabaw. Iingaw mo sa apoy, sabi ng Diyos. Aba, nung matukla-tuklasan ng siyensya, yan palang baka at saka yung mga baboy, pag pinapatay pala yan, nagkakaroon pala yan ng chemical reaction sa katawan nyo. Natatakot sila dahil pinapatay sila. Nagpuproduce ng maraming lason. Yung lason na yon nasa dugo. Kaya utos ng Diyos, pag magpapatay ka, tatapon mo yung dugo, tatabunan mo lupa. Kasi nandun yung lason Pag kakakainin mo na, iihaw mo. Pag inihaw mo kasi, yung mga natitira pang mga konti-konti pang mga iskoma ron, tutulo pa rin. Kainin mo man, di ka masyadong makakakain ng mga lason. Ganun sa Diyos sa Biblia. Kaya, nung matuklasan na siyensya ngayon yung palang mga hatol-hatol ng Diyos doon sa Biblia, scientific Pagkakakain ka ng karne, mas maganda may kaulam na mapait na gulay. Yung amargoso, yung ampalaya, maganda palang kombinasyon yun. Nasa Biblia na yun. Ngayon lang natuklasan ng siyensya. Kaya yung si Biblia, siyensya, hindi yung magkalaban. Gusto niyo po ituloy natin ito, mga kapatid?
Sige, hindi natin matatapos kasi ngayon eh. Meron pa po kasing mga mahahalagang bagay na dapat mapatunayan eh. Kasi baka kayo magduda sa Biblia, ayokong mangyari yon. Kasi po ako walang duda sa Biblia, kaya lang sinasamahan ko kayong magsaliksik para maintindihan natin ang Biblia, hindi isang aklat na pwedeng biruin. It speaks the truth. In fact, it speaks the scientific truth. Yan po ipagpapatuloy natin kung lolo